Tapos na naman ang isang araw ko ng paghahanap buhay bilang empleyado ng gobyerno, bilang nasa Department of Education at bilang isang leader sa isang paaralan. Minsan nararamdaman ko rin, at siguro yung ibang mga kasamahan kong leaders din, nararamdaman din that at the end of the day, mararamdaman mo rin yung pagod, may kaunting lungkot na hindi mo maintindihan, yung kakaibang feeling ba, sapagkat kapag nag-uwian na yung mga teachers, students, and other school personnel, karamihan sa katulad namin na mga principals, yung sila na lang yung naiiwan o kami na lang yung naiiwan sa paaralan. And then, doon namin nararamdaman yung pag-iisa. Oo, mayroon pa rin naman kaming ginagawa. Nagbabasa kami ng mga DepEd and Division issuances, nagbabasa ng ibang mga libro. Marami kasi kaming mga libro na binabasa. Kailangan kasi maalam din naman kami sa iba't ibang bagay. Katulad nito, itong libro na ito ay aking binabasa, yung Rights, Duties, and Liabilities of Teachers. Yan ay binabasa ko kapag hindi na ako masyadong busy or kapag ako na lang yung nag-iisa dito sa paaralan. Pero naiisip ko na kahit ano naman sigurong work or job, may kanya-kanya naman talagang challenges. Sa akin lang, or ang gusto ko lang maiparating, ano man ang ating hanap buhay ay mahalin natin. Wala naman kasing perfect na work. Wala rin namang hanap buhay na madali. Lahat yan mayroong degree of difficulty. At saka maaaring ang ilan sa inyo ay napadpad sa ganun trabaho or hanap buhay. Yun ang kanilang naging bread and butter. Pero hindi naman talaga yun yung nais nila mula sa simula pa. Pero natutunan na rin nilang mahalin yung kanilang hanap buhay. And that's okay. I think many people are like that. Pero syempre kapag titingnan natin yung depth o yung lalim ng ating paghahanap buhay, malalaman natin na yung hanap buhay natin ay pagtulong din sa ating lipunan. We contribute to the betterment of the society. Kaya sa mga taong nakakaranas ng pagod, ng lungkot, ng kawalang gana sa trabaho, paminsan-minsan, that's all right. Sometimes when we feel that, we just have to feel those emotions, because emotions are not naturally bad. They are normal, they are natural. Pero syempre, hindi naman maglilinger ng matagal yun. Ganun lang naman ang buhay. Kaya sa ating mga nagtatrabaho, na susumikap para sa ating sarili at sa ating pamilya, kapag napapagod, konting pahinga, pero we should never quit. We should continue. We should continue because we love our families. We love the people whom we serve. We do our best. At tayo ay naniniwala na kapag ginagawa naman natin yung nararapat at may magandang intensyon, tayo ay laging pinapatnubayan ng Panginoon Diyos. We should not also be too perfectionist, kasi minsan we are harsh on ourselves. What I mean is, parang nagagalit tayo sa sarili natin pag meron tayong mga pagkakamali, mga pagkukulang. At minsan, yun ay nahahantong pa sa displacement. When I say displacement, dahil ganun,
medyo frustrated tayo na hindi natin naibigay yung best natin sa ating work, na i-divert natin sa ibang tao o na ipaparamdam natin sa ibang tao yung ating pagiging stressed, bugnutin, which is not ideal. Hindi, ano yun eh, wala naman talagang perfect. Kailangan tanggapin natin kung ano yung, basta naibigay natin kung ano yung best natin for that day. Whether there are insufficiencies, inadequacies, I think it's okay. Pasalamatan din natin ang ating mga sarili. So yun lamang po, never give up, patuloy tayong maghanap buhay, at tayo rin ay gagawaran ng gantimpala. We will receive our rewards sapagkat ginagawa naman natin ang tama at ang nararapat. And those rewards will come in due time. Yun lamang po at maraming salamat.